Ayun, so parang wrong move nga rin na nag-ano tayo, CPR. Yan natin yung bulsa. Welcome back po sa ating channel. Hindi talaga magbibideo ngayong umaga, pero gusto ko lang i-share. Kanina na nakapatay kasi yung camera eh. Diba, napakalamig ng panahon ngayon. Walang ulan, makulimlim lagi, hindi tirik yung araw. Ang lamig ng simoy ng hangin. Nasa panahon na rin yan ang lamig, diba? Tapos dumagdag pa, merong LTO checkpoint. Hindi lang siya basta police checkpoint, hindi lang siya enforcer na checkpoint. Wala naman kasing checkpoint yung mga enforcer ata. Iba, LTO checkpoint yun, yung mga naka light blue. Ayan, pag light blue yung uniforme, ayan, LTO checkpoint yung mga yan. Alam ko kasi kapag LTO checkpoint, mas mahigpit sila. Kaya nung nakita ko yung light blue, ay naku, mukhang mapaparata ako. Pero okay naman, hindi naman. Kasi tuloy-tuloy lang tayo. Chill lang rin sila. Ayun lang, so napakalamig na panahon, tapos pinalamig pa yung pawis natin. Ang lamig ako bigla eh. Kinabahan eh. Yung mga ganitong video kasi natin talaga hindi naman ako nagra-ride masyado. So madalas makikita nyo, papasok, pauwi, mga gala sa BGC. Yan lang rin naman yung biyahe natin dito sa bike eh. Ayun, so parang wrong move nga rin na nag-ano tayo, CPR. Ay, so usually kasi pag yan normal na araw, normal na pasok, ang dala natin ay yung click. So napakatipid sa gas, napakagaang dalhin, napakanipis, napakadali isingit, diba? Talagang kahit mag-traffic man, pasok na pasok ka pa rin. Parang yun kasi yung ideal sa ngayon, kung sakali mang gusto mong mag big bike, nag-iipon ka for a big bike, diba? Kaya ngayon naka-scooter ka or 150cc na underbone or backbone. Underbone, Raider, Sniper, backbone, yung mga FC, Gixxer, diba? Tapos kung may scooter kayo ngayon, yan, Click, Aerox, NMAX, Airblade, iba pa yung mga ibang scooter na pang daily. So kung kayo from those bikes pala, gusto nyong kumuha ng first big bike nyo, marirecommend ko na wag nyo i-give up yung mga yan, diba? Kasi pag binenta nyo yan, kumuha kayong big bike, eh kailangan yung ipamasok pang araw-araw. Parang lugi eh. Nabawasan kayo ng pang daily na tipid sa gas, napakagaang dalhin. Ay nako. Bebe. May mga pros and cons din naman kasi talaga lahat. Kung kumuha kayong malaking motor, hirap kayo sa traffic, mas mahal yung gas, diba? Kaya kung ipapang daily nyo yung big bike nyo, pera na lang kung yun talaga gusto nya. Kung marami naman kayong pang gas, malakas naman katawan nyo para dalhin to araw-araw, okay lang. Pero kung hindi, better talaga na meron kayong separate na pang daily bike na scooter or yan, mga basta lighter bikes, lower cc bikes. Kasi yan din yung naging dilema ko nung nakaraan eh. Parang pinapamasok ko si CB650 natin dati. Ang hirap talaga. Araw-araw pawis na pawis ako kasi ang traffic sa Makati. Pero yung ay shoutout yes sir. Ay shoutout kay sir. Akala ko paparahin na tayo eh. Ayun, so asan ba tayo? Yan, shoutout nga pala kay sir. Naka WR 155 ba yun ng Yamaha? Ang
angas-angas. Yun lang, so nung dati nakatuloy-tuloy tayong big bike araw-araw, yung consumption natin sa gas, pag traffic kasi, kahit na hindi ka umaandar, kumakain kasi ng gas yan eh. Kaya ang naging average fuel consumption natin nun sa big bike nun, pinapang daily natin 12 kpl, 13 kpl, di ba? Parang ang sakit sa bulsa, parang kotse na rin talaga. So imagine 600cc lang yan ha, CB650, umabot tayong 12 kpl per day. Yun yung average fuel consumption natin kasi pinang-daily natin siya. Eh mahal pa ng gas ngayon, ay nako. So yun lang, kaya kung meron kayong mga scooter ngayon or lower cc bikes and gusto nyong tumalon sa big bike, better yan kung makip nyo, sana makip nyo. Kasi mas mahirap yun na yung big bike nyo ipang daily nyo. Hindi lang sa gas consumption pati sa giging maintenance cost din. Kasi mas magagamit nyo yung big bike, yung mga wear and tear parts niyan mas mahal, 'di ba? So mag-accumulate ng odo, one, kung i-resell nyo yung bike, mas bababa yung value, 'di ba? Two, yun nga, pagdating sa maintenance, mas madalas kayo mag-change oil, yung mga wear and tear parts niyan, mas madalas mapapalitan, mas mabilis mapapalitan. Ayun, so parang sa umpisa medyo isipin nyo parang maluho, magastos, or dalawa yung motor, 'di ba? Parang magastos kasi dalawa yung motor mo eh. Pero in long term, kung kayo mapasok kayo daily, bumabiyahe kayo daily, yun talaga yung ideal. Mas makakatipid kayo doon. So yun lang naman, mabilisan lang. So ko lang i-share na better yan, better. Medyo magastos man siya pakinggan, medyo maluho man siya tignan, pero yun yung ideal, yun yung mas makakatipid tayo eh. Ayun, kung meron kayong mga scooter ngayon, backbone, underbone, lower cc, keep nyo lang yan. Mag-ipon kayo ng separate para dun sa ipapangkuha nyo ng big bike, diba? Kasi hindi sa araw-araw gugustuhin yung mabilis, hindi sa araw-araw gugustuhin yung malakas yung motor nyo, maingay. Darating at darating sa point na gusto nyo ring mag-chill, yung tamang takbo lang, yung tahimik, smooth lahat, 'di ba? Kasi pag pinang-daily nyo yung big bike, ay nako, bukod sa gastos, mauumay din kayo. Ayun, so yun lang naman. Ay, maraming salamat. Uy, yun, Hayabusa ba yun? Hayabusa. Kasi hindi ko naabutan eh. Saan na yung Hayabusa? Kasi ang tahimik, no? Sayang. Ano yun? Legendary bike yan, Hayabusa. Parang sa isang point sa time, Hayabusa yung naging fastest bike in the world. Bago dumating yung H2, siya yung nagmamay-ari ng title na fastest bike sa buong mundo. Yan natin yung busa. Grabe yung sub-sub niya, pati ang laki ng motor, di ba? Grabe yung laki ng motor.